Sa ngalan ng Korte Suprema at ng buong hudikatura, sa ating lahat, isang makabuluhang pagdiriwang sa ika-125 anibersaryo ng proklamasyon ng ating kalayaan. Kami ay nakikiisa sa buong bansa sa paggunita sa araw na ito at sa pag-alaala sa buhay, pagsusumikap at sakripisyo ng bawat Pilipinong lumaban hindi lamang para makamit ang kalayaan noon, kundi para pangalagaan ito sa higit isang siglong nakaraan. Noong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan noong nakaraang taon sa pambansang bantayog ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ako ay naanyayahan ng NHCP. Ngayong taon, akmang-akma naman, lalo na bilang punong maestrado, na dito ako sa makasaysayang simbahan ng Baraswin sa lungsod ng Malolos maimbitihan para pangunahan ang pagdiriwang natin. Kung maaalala ninyo, dito binuo ang konstitusyon ng Malolos, ang itinuring na kauna-unahan sa bansa at kauna-unahang republikang konstitusyon sa buong Asya. Balikan natin ang ating kasaysayan sa araw na ito. Formal nating idineklara ang ating kasarinlan sa kawit. Doon, iwinagayway natin ang ating bandila. Sa unang pagkakataon, tinugtog ang martsyang magigiting ng ating pambansang awit. Halos 2 linggong matapos ito, nagsimula na ang proseso ng paghalal at pagtatalaga ng mga delegado mula sa lahat ng mga probinsya ng Pilipinas na bubuo sa isang pambansang asembleya, ang Kongreso ng Malolos. Matapos ang ilang buwan, dito sa Baraswin, nagtipon ang Kongresong Revolusyonaryo at isa sa kanilang mga unang gawain ang pagtibayin dito sa Malolos ang kalayaang ipinroklama sa kawit. Sa Kongreso ng Malolos din, iniatas ang pagbuo ng saligang batas para sa bansa. Formal itong pinagtibay at pinahayag noong Enero ng sumunod na taon na naging hudyat ng pagkakatatag ng unang republika ng ating bansa na kalaunan ay makikilala din bilang Republikang Malolos na siya ring unang malayang republika sa Asya. Kaya naman, para sa karamihan, ang Baraswain ay hindi lamang karugtong, kundi kulminasyon ng himagsikang hinangad na palayain ang Pilipino mula sa higit 3 siglo ng pananakop. Dala na rin siguro ng aking trabaho sa paghahanda para sa okasyong ito, pumukaw sa isip ko ang kahalagahan ng Baraswin bilang duyan ng ating saligang batas. Hindi lamang ng konstitusyon ng Malolos, kundi ng mga konstitusyon na sumunod sa ebolusyon nito. Dahil kung ating susuriin, hindi ito basta dokumento lamang. Ito ang pundasyon ng lahat ng mga batas at patakaran sa ating bayan. Ito ang pundasyon ng lahat ng mga batas at patakaran sa ating bayan. Sa mga pahina nito, nakasaad ang pinagkasunduan nating aluntuntunin na gagabay hindi lang sa pamamahala, kundi kung paano tayo mamumuhay bilang bansa. Sa kawit ay inihag natin na hawak natin ang ating kapalaran. Dito sa Baraswain, itinakda natin kung ano ang landas na tatahakin natin at kung paano natin ito tatahakin tungo sa kinabukasang pinapangarap natin. Binalangkas nito ang mga prinsipyo natin bilang bansa at sa paningin ko, pinakamahalaga, kinilala at idiniin nito na ang soberenya, ang ganap na kapangyarihan
nasa kamay ng taong bayan. Anong ipinapaalala sa atin nito? Una, na ang kalayaan at mga biyaya nito dapat pinagsasaluhan ng lahat. Kung angkin ng sambayanan ang kapangyarihang ito, dapat sa kanila rin nakatuon ang paggamit nito. Ang kapangyarihang ito dapat ginagamit para bantayan ang kanilang kalayaan sa mas malawak at mas malalim na diwa nito. Kalayaan hindi lang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba, sa kawalan ng katarungan. Ang kalayaan na mabuhay na masaya, na may dignidad, na may pagmamahal, may pag-asa. Kung nakalaan lang para sa iilan ng mga ito, hindi magiging makabuluhan at hindi magiging ganap ang ating kalayaan. Kaya tungkulin nating bantayan hindi lang ating kalayaan at kapakanan, kundi pati ng kapwa natin, ng bawat isa sa atin, at hindi lang para sa kapwa nating nabubuhay ngayon, kundi para sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Kaugnay nito, ang pangalawang paalaala ng paggunita natin ngayong dito sa Baraswin, na lahat tayo may karugtong na responsibilidad na dapat pasalin kasama ng mga karapatan at kalayaang tinatamasa natin. Nariyan higit sa lahat ang mga tungkulin natin bilang mga mamamayan. Kasama ng tungkulin na pangalagaan ng ating kalayaan, ang tungkulin nating pangalagaan ng ating kapwa, ang tungkulin nating pangalagaan ng ating bansa tungo sa kinabukasan na mas matatag, mas maunlad, at mas makatao para sa lahat. Sa parte ng hudikatura, pinagsisikapan namin mula sa mga maestrado ng Korte Suprema hanggang sa mga kawani nito na tuparin ang tungkulin ito sa aming trabaho, partikular sa aming pagsulong ng reforma sa hudikatura sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 to 2027 or SPJI. Tinatahi nito ang iba't ibang mga mithiin, plano at panukala natin tungo sa isang layunin, isang hudikatura kung saan ang hustisya na ihahatid ng agaran or in real time. Layunin ng SPJI na magtaguyod ng hudikaturang mas maliksi, mas makabago at mas malapit sa tao. At ang layunin ito, masasabi nating nakatuon din sa layunin ng konstitusyon ng Malolos at mga saligang batas na sumusunod dito, ng himagsikang Pilipino at ng mahabang kasaysayan ng pagkilos tungo sa kalayaan. Na matatag na isang bansang makatarungan. Ito nga ang unang binanggit ng mga delegado sa Malolos bilang kanilang layunin sa panimula ng konstitusyon, kasama ang pagtatanggol sa bansa, ang pagsulong sa kapakanan ng taong bayan at ang pagtiyak na ating matatamasa ang mga biyaya ng kalayaan. Binabanggit ko ito hindi lamang para maipaalam sa ating mga kababayan ang ating landas ng reforma sa hudikatura at hilingi na magkaisa sila sa pagtahak nito. Binabanggit ko ito bilang paalaala na bilang Pilipino, lahat tayo ay may tungkulin na pangalagaan at pagyamanin ang kalayaang minana natin. Lahat tayo tinatawag na pagsikapang isakatuparan ang mga pangarap ng bumubuhay sa pagnanais nating lumaya. At lahat tayo, anuman ang ating larangan, anuman ang ating katayuan sa buhay, anuman ang ating pinanggalingan, may maiaambag sa pagkamit ng mga pangarap na ito. Nakita na natin ito dito mismo sa Baraswain. Iba-iba ang mga pinangganilan, iba-iba man ang interes na dinala ng mga delegado dito sa Malolos. Sa huli, pinagkaisa sila ng ating pangarap. Pangarap ng isang bansa na mas makatarungan, na mas matatag, na isinusulong ang kapakanan ng bawat mamamayan na pinangangalagaan
ang kanilang kalayaan. Pinapaalala ng tema natin, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan, tungkol din ito sa ating kinabukasan. Nagtitipon tayo dito ngayon sa Baraswain, hindi lamang isang dambana ng pananampalataya, kundi dambana sa demokrasya at kalayaan. Hindi lamang pook ng kasaysayan, kundi patunay na nasa kamay ng Pilipino ang kapalaran ng bawat Pilipino, na ang ating kinabukasan ay atin para isulat. Naway patuloy tayong magkaisa at magtulungan upang masigurong mas makatarungan, mas maunlad at mas mapayapang kinabukasan ang ating nilikhain at ipamamana sa mga henerasyong susunod sa atin. Mula sa Korte Suprema at sa buong hudikatura, isang makabuluhang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa ating lahat.